Ang kwento ng buhay ko ay kwento na nakapalibot sa pagkain. Yan ang sinasabi ng aking panibagong cookbook, pare. Ito ang hindi pa rin ito cookbook ni Ninong Ray. Ipakita niyo yun. Akin na yan, akin na yan. Yan. Saan dapat nakalagay ito. Hindi po talaga siya cookbook, pero ito po ay talagang cookbook. Ngayon, ito na ang aming pangalawang libro. Yung unang libro, halos puro recipes lang talaga. Karamihan galing sa vlog. Ito, galing sa aking buhay. Ngayon, etong mga pagkain dito, hindi ito mga komplikadong pagkain. Mas nakaikot to sa kwento ng buhay ko. Halimbawa, in the Beninging. In the Beninging. Arroz caldo, ganyan. O, kailangan nyo ba ng recipe arroz caldo? Hindi. Pero may kwento, yung arroz caldo. Ito ang gusto kong malaman ano kwento nito. Yan ang gusto kong malaman ng kwento talaga. Meron dito, turbo broiler chicken. Anong kwento yan, turbo broiler chicken? Yan, maganda kwento yan. Ngayon, kukuha tayo ng 3 recipe mula sa libro na to. Papakita ko sa inyo. At ikukwento ko rin sa inyo. Kwento doon sa likod ng mga recipe na yon. Ang napili ko dito ay, hanapin natin. Sir! Hindi, para malipat ko yung pahina. Baho ng libro. Ang unang recipe lulutuin natin ngayon ay pizza malabon. Pare, pizza malabon. Oo, ginawa ko dati, nasa restaurant pa ako. Ngayon, isa sa natutunan ko kay Papa by watching him is huwag kang matakot magluto ng bagay na mali. Magluluto ka ng tama by whose standards? Ha? Essentially, kinukwento dito na isa sa mga dahilan kung bakit ako, experimental sa luto ko ay dahil kay Papa. At etong pizza malabon na to ay isang experimental dish na pinasok namin sa restaurant dati. Actually, bestseller sa sa restaurant dati. Tapos, di ko alam kung bumibili kayo ng cookbook. Pero ang totoo niyan, ang cookbook ay guide lang talaga dapat. Halimbawa ito, andito yung eksakto recipe. Yan. Sige, screenshot nyo na kung gusto nyo. Kasi hindi naman natin susundin yan ngayon. Ngayon, kung ako titingin ng cookbook, sasabihin nyo, siguro sayang cookbook, tapos di mo susundin yung recipe. Hindi, mas sayang kapag hindi mo in-express yung creativity mo. Di ba? So ako, gagayahin ko yung toppings, gagayahin ko yung sauce, pero hindi ko gagawin yung pizza dough. Tanong mo kung bakit? Bakit? Kasi hindi na pizza yung gagawin mo. Hindi, pizza pa rin talaga. Pizza pa rin talaga. Pero dahil ayoko magsukat. Kapag susunod ka sa recipe, magsusukat ka. Meron naman, kaya ko naman gumawa ng pizza dough na tansya-tansya lang. So, hindi ko na susundin yan, di ba? Simulan na natin itong bagay na to. Hindi naman to ganun kahirap talaga. Alin? Matigas pala talaga ulo. Hindi lang ulo. Sisimula tayo sa ating dough. Kailangan natin ng bread flour. Hindi ba nakatangkad yung workout? Sa paggawa ng dough, pwedeng tansya-tansyahin nyo na lang. Pero kung gusto nyo ng medyo sukat, 5:3. Kung gusto nyo ng totoong sukat, nandun sa cookbook. Nakita nyo naman kanina, di ba? Yung 5:3, 5 na harina, 3 na tubig. So, kunyari, 3 gantong tubig yung gagawin nyo, 5 gantong harina naman, di ba? Ako hindi na. Kapakapan na lang, dyan naman ako magaling. Una muna, maligam-gam na tubig, so mainit yan. Hindi, lalagyan nga natin ng normal na tubig para lumigam-gam. Pag kaya mong bumabad ng 10 seconds na hindi umaaray, pwede na. Pero konti pa. Baka mamatay yung yeast Lagay natin dito sa ating bowl. Yan, okay na ako dyan. Tapos lagyan natin ng yeast. Maraming nuances sa paggamit ng yeast. Ang ginagamit pala natin dito ay instant yeast. Meron pang active dry, merong instant. Mas maraming yeast, mas mabilis umalsa. Mas konting yeast, mas mabagal umalsa. Mas mabagal umalsa, mas nade-develop yung flavor. So, tsaka na natin pag-usapan yung bagay na yan. Tapos, tulog yan. Buusan ka ng mainit na tubig, kapag tulog ka, magigising ka. Yun yung ginagawa natin ngayon. Ngayon na bad trip ka. Bad trip ka binuusan ka ng mainit na tubig Kailangan may pakonsuelo. Diba? Ang pakonsuelo, ginawa kita na agahan. Pagkain. Oo. Kaya maglalagay tayo dito ng asukal. Ito yung agahan nila. Good morning. Haluin lang natin yan. Tapos, hintayin lang natin yan na bumula ng konti kasi kasalukuyan silang kumakain. Pag kumain ka, ano nangyayari? Uutot ka. Oo. So, bubula mamaya kasi mag-uututan silang mamaya dyan. Oo. Mamaya, promise. Ang harinang gagamitin namin dito ay bread flour. And yes, talagyan po ng Ladies' Choice Mayonnaise yan. Hindi pa rin tayo nagbabago. Pwede ba akong gumamit ng all-purpose flour? Pwede. Pwede naman yan. Pwede ka bang gumamit ng cake flour? Baka hindi. Ang pinagkaiba lang naman ng mga yon ay protein content. Protein, ano ang protein ng harina? 1 point para kay Mr. Alvin. Okay, 1 point. Yung gluten na yan, ang nagbibigay ng structure doon sa tinapay natin. Yan yung basically, kasi wala na sir, tapos na po. Yung utot ng yeast,
Yung tao, pag umutot, saan pupunta yun? Utot. Hangin. Sa taas. Kaya wag na wag kayo uupo sa balcony ng sinihan. Lahat ng utot na pupunta sa inyo. Oo. Ngayon, pag ang utot ng yeast, nilabas niya, pataas lang din yan. Ngayon, paano niya papaalsahin yung tinapay? Kailangan natin ng gluten. Yung gluten ang magtatrap utot nila sa loob ng tinapay. Ngayon, katumbas nun ay umutot ka sa loob ng kumot, tapos ginanon mo. Gaganunin mo. Ganun yung katumbas nun. So, kailangan natin gumawa ng kumot. At yung kumot na yun yung protina, yun yung gluten. At mas mataas yun sa bread flour. Pero mag-iingat kayo kasi hindi lahat ng labeled na bread flour ay mataas ang gluten, protein content. Kasi minsan, lalo yung mga nakarepak-repak, di mo na alam kung anong harina yan di ba? Iba-ibang gluten. Merong ang gluten na baliko Ngayon, sa palengke, kapag sa palengke kayo bumili, ang tawag dito ay first class. First class na harina ang tawag yan, yun yung pinakamataas na gluten. Pero kung magkakapit-pita ng itlog, all-purpose flour, pwede na. Pero kapag gumamit kayo ng bread flour, yung kneading na gagawin nyo, konting-konti lang. Halos wala talaga. Konting-konti lang. So kung mapapansin nyo dito, meron ng konting activity na nagaganap. Kung tutuusin, kung nagmamadali kayo, pwede naman talagang paghalu-haluin mo na rin lahat. Straight dough method, lahat. Tapos masahin mo, aalsa yan. Pero, napakaraming pagkakataon na sa buhay ko na minasa ko na yung tinapay na hindi ko binubloom yung yeast, hindi ko binubuhay yung yeast, at na-realize ko na expired na pala yung yeast o patay na yung mga yeast. Sayang yung mga ingredients sa ginawa ko. Pwede yung parang malaki. Bakit? So, gusto ko lang maayos yung natin, buhay yung yeast natin. Nga pala, storage ng yeast ay naka-freezer dapat. Weird. Pero di ba, hindi gumagana sa atin yan? Sa kusina kasi mainit, namamatay talaga ang yeast, di ba? So, Komportable sila dun. Buti pa sila naka-aircon dun. tama! Tama! So, ba gusto mo natutulog ka sa mainit? Tama, di ba? Sige, hintayin lang muna natin to, tapos aircon na natin to. Sige na, kumutan mo. Tingnan nyo, nag-rally na sila. Yan ang aktibidades, di ba? So, buhay yung yeast natin. Hindi sila sila ay Yeah. kuha tayo ng bread flour. Tansya lang din, 5:3. Madali naman magdagdag niyan mamaya. Kapag sumobra sa bread flour, dagdagan ng tubig. Ngayon, sa asin, 2% salt. Para malalaman, tatansyahin nyo na lang yun. Yan. Tapos, hahaluin nyo. Ayan. Dito pa lang kitang-kita nyo, nakulang siya. Kasi mukhang pancake, di ba? Dagdagan natin. Ayan, medyo mo okay na. Pero kulang pa rin yan. Nga pala, nakalimutan ko lang banggitin. Ito specific na harinang gamit ko. Ito ay, if I'm not mistaken, 15% protein. So, medyo mataas talaga siya. And kaya ganon, para maganda yung itsura ng tinapay nyo. Pero bukod doon, halos hindi mo na siya kailangang i-knead, pare. From here, pwede mo na itong i-knead. Pwede mo na yung masahin talaga. Pero kung ayaw mong gawin yung bagay na yon, pwede mo siyang ipasok sa Ref. Sa loob ng oven. Room temp. Oven na nakapatay. Room temp. sa auto-lease. Yun yung step kung saan, kapag combine mo ng liquid at harina, ililive mo siya for around 20 minutes para magsimula ng ma-rehydrate yung harina nyo, yung ma-absorb ba, di ba? And dalawa kasi ang paraan para ma-build ng gluten. It is through agitation, yung masa, and time. Hahayaan nyo lang siya, di ba? So, ang ginagamit natin ngayon ay time. So ngayon, tatakpan natin to, 20 minutes later, babalikan natin yan. Ngayon, habang inaantay natin yan, medyo matagal kasi yan, doon tayo sa pangalawang dish natin. Ang ating pangalawang recipe, ang mga OG inaanak, alam tong recipe na to. Alam tong kwento na to. Yun ay, chicharong bulaklak bukol. Uy. Oo. Like kong kinukwento dati to Noong mga panahong pa ako, sad boy pa ako, kumakanta pa ako ng So what's the point in all of this? Ang kwento talaga nito, ito yung Valentine's Day yon, binigay ko to sa ex ko. Ito mga bagay na to, kasi ang assignment ko dito nung ginawa namin tong cookbook ay ano ba yung mga significant na pagkain, na event sa buhay mo na may nakapalibot na pagkain. Maraming significant event sa buhay ko na walang nakaikot na pagkain, halimbawa tinuli. So, isa to sa naisip ko kasi formative to pare. Formative tong bagay na to sa akin. So, eto yung chicharong bulaklak. Games. Hindi gains yan, Ay, sir. hindi ba? Hindi gains yan. Hindi ba? Hindi gains yan. Ideally, hindi po frozen yung chicharong bulaklak. Isang bloke pa to Pero, pwede na yan, ha? O, ilalagay natin yan dyan. Kahit medyo frozen, maaano naman yan. Yan. Ngayon, eto merong mga expert na magchicharong bulaklak na hindi na tinutubigan. Ha? Inaadobo muna nila yan, tapos, diretso prito na yon sa sariling mantika. Yun ay very involved na process at matrabaho talaga siya. Kasi, kailangan mo siyang pakuluan at ma-render at the same time. Tapos,
yung marerender sa kanya, ang piprito lang sa kanya. So, hindi siya talaga deep fried. Medyo shallow fried lang siya. Kasi sariling mantika niya lang yun eh. Nagawa ko na siya dati, pero hindi ganun kaganda yung pagkakagawa ko. So, ayokong magturo sa inyo ng proseso na hindi ko naman masyadong alam. Asin. Congrats Suka. Actually, kulang tong suka na to. Mas maraming suka pa sana. Yung iba, naglalagay pa dito ng bawang. Hindi ba yan? Oo, pero parang mas gusto ko kasing ang maging limiting factor. Nagiging limiting factor kasi yung bawang kapag piniprito mo na siya. Kasi nasusunog yun, ganyan. So, hindi ko masyadong trip yun. Pero ang trip ko, dahon ng laurel at pamintang buo. So, dadagdagan na lang namin ng suka yan. Tapos, paukuluin lang natin yan hanggang lumambot. Tapos, ayun, ganun lang naman yan. Ngayon, ang kwento niyan, Valentine's Day, no? Sabi ko, para creative, bibigyan ko yung ex ko ng chicharong bulaklak na naka-bouquet para pwede niyang i-share sa mga kaopisina niya. Di ginawa ko yun, bumangon ako na alas 3 kasi chicharong bulaklak, sa umaga mo na nabibili yan eh. Niluto ko agad siya, tapos kailangan ko siyang ihatid sa trabaho niya ng around hindi ko maalala eh. Basta maaga-maaga yun. So bumangon talaga ako ng maaga. Tapos, hinatid ko sa motor. Sabi dito, basa. Meron. Di sinundo ko siya sa kanila, tapos ihahatid ko sa trabaho. Pag sundo ko sa kanya, pinakita ko, Happy Valentine's Day, naka-paper bag pa yun. Sabi niya, ano yan? Parang hindi siya natuwa. Tapos hinatid ko siya sa trabaho niya sa Cubao sa Cubao. Bumaba siya. Pagkababa niya, dire-diretso. Hindi kinuha yung paper bag na dito. Pinaghirapan mo? Sabi ko, uy, nakalimutan may bigay ko sa'yo. Nakaganon din ako, Pero naka-helmet ako noon, syempre. Sabi ko, uy, nakalimutan may bigay ko sa'yo. Sabi niya, nakakahiya kasi. Tapos, sabi ko, baka gusto, ganun din. Gusto mo, alisin ko na lang sa bouquet. Sabi niya, sige. So, ang ginawa ko, sinaling ko sa paper bag. Tapos kinuha niya, tinapon ko yung bouquet. You will never change. So ngayon, palambutan lang natin yan, tapos check natin yung tinapay natin. Hindi ko na pinaabot ng 20 minutes, siguro around mga 15 minutes lang to. Pero kita nyo, medyo umalsa na siya ng konti. May natatrap ng hangin, meaning may konting gluten formation na, di ba? Ngayon mo yan. Dito natin malalaman kung kulang o sobra ba. From here, hindi natin siya ininid, bagkus ay titiklop-tiklopin lang din natin siya. Ganyan-ganyan lang. Pagka ganyan, ako tutusin nga, kung magkakapit-pita ng itlog, wala kayong lamesa. Una sa lahat, kawawa ka naman. Pero pangalawa, pwede mo namang gawin sa bowl. Pagka hindi nagdidikit, hindi malagkit yung tinapay nyo, una sa lahat, maganda yung hydration niya. Pangalawa, meron ng formation na nangyayari. May gluten formation na. Di ba? Hindi yung ini-imagine ng iba na kapag nagmamasa, nire-resting yung tinapay. Hindi ganun. It is not like that, ha? Ngayon, lalagay tayo ng konting harina dyan. Konti lang kasi nagsisimula na siyang dumikit para lang mas madali yung trabaho natin. Tiklop-tiklop lang uli. Ngayon, eto ay hindi pa perpekto. Pero yung amount ng effort na pinasok natin dito, sobrang minimal lang talaga. Hindi pa siya sobrang kinis, pero mamaya, gaganda yan. Ganun lang kadali, pare. So, i-rest natin to ng around 40 minutes to 1 hour. Saktong-sakto yung oras na yon sa pagpapalambot din ng chicharong bulaklak natin. Kaya siguro pwede tayo magsimula sa ating third dish. Check lang muna natin to. Yan, medyo malambot-lambot na to, pero pinapalambot natin to, hindi to the point. Una kasi beses na nagluto ako ng chicharong bulaklak, gaginalusaw talaga. Naging mantika na lang talaga lahat. So, na-search mo na ba kung ano yung chicharong bulaklak? Teka lang, ang bilis mo nakuha Siyempre. Bakit? Siyempre naka-PLDT home fiber tayo dito sa Ay, grabe, napakabilis ng internet namin. Jem, maglagay ka nga ng speed test dito para ipakita lang natin kung gaano kabilis, di ba? Ang resulta, pikit ka lang, meron na agad. Ano sabi? Is a popular Philippine appetizer snack made from pork mesentery. Ano yun? Commonly known as ruffle fat. This is the lacy fatty tissue that connects the pig's small intestine to the abdominal wall. So, para nakadikit yung bituka sa pader, abdominal wall. Basta yun yung para siyang para siyang scotch tape. Maraming salamat, Mr. Alvin, sa ating Info of the Week and brought to you by PLDT Home Fiber na napakabilis sa internet natin. Ngayon, ang susunod nating recipe, developmental years ko to. Pin, nasa na ang ating recipe? Etong hindi siguro masyadong alam na nakararami. Pero nag-operate din ako ng canteen sa isang school.
elementary school kasi yung mga partners namin sa restaurant dati ay may-ari ng school, 'di ba? At sabi nila, habang dine-develop pa namin yung mga menu doon sa restaurant, ako daw muna mag-concession doon sa kantin nila para din daw may kita na at yun yung gagamitin namin pang R&D. Make sense, 'di ba? Ano pinaka-paborito mo yung order? Sa kantin. Oo. Wala, kumukuha lang yan doon ng paninda, hindi nagbabayad. Yan. Madalasan hotdog lang. Hotdog. Ikaw? Spaghetti. Spaghetti. Ikaw? Chicxulog. Chicksil. Ba't ko ba tinanong? Kung ano yung mura? Tapos may breadings na... Tama. Ikaw? Madagdag ng Ako, breadings. yung mami dun sa ano. Mami. Pero kasi, dalawa lang naman ang pinaka-popular na ino-order ng bata pag lunch. Fried chicken and pork chop, pare. Ngayon, etong pork chop na to, hindi ata to nakalagay dito sa librong to. Etong pork chop na to ang naging dahilan kung bakit ko na-develop yung flagship ng restaurant. Lechon belly roll na parang chicharon yung balat. Ito. Yan, ito mismo. Mula doon, ginawa ko yung viral na Sisting Crispy Kare-Kare. So talagang etong pork chops na to ay talagang malaking inambag sa buhay ko. Kung bakit eto may kinalaman doon, kasi ang pork chop, etong pork chop na nabili namin, di pakita nyo. Hindi siya ganun kaganda kasi hapon na nakabili. Uwing-uwi na yung tindera, gusto nilang ibenta. Pero yung pork chop kasi usually, bilog yan, tapos merong taba sa taas na may balat. Yung balat ay pinapatanggal namin, tapos iniipon kasi bayad yun eh. So iniipon namin yun hanggang dumating sa point yung kalahati ng freezer namin, puro balat na. Oo. Ngayon, sabi ko, pucha, tatapon ko lang ba to? Ayoko na maitapon to. Ano kaya gagawin ko dito? Try kong mag-research kung paano gumawa ng chicharon. So nag-research ako paano gumawa ng chicharon. Natuto naman ako kahit paano. Hindi ganun kagandahan, pero sabi ko, ganun lang, i-dehydrate mo lang siya, tapos pipirito mo lang, tapos may chicharon ka na. Kung gayon, kaya kong gawin to habang yung balat, nakadikit pa sa baboy. Kaya kong gumawa ng lechon belly na chicharon yung balat. At doon na-develop yun, pare. Doon nagsimula yung bagay na yun. Ito ipapakita kong pork chop sa inyo, ay typical na pork chop lang. Pero, ang kailangan ko kasing gawin nun ay i-increase yung benta para mas marami akong pang research and development. So sabi ko, paano ko gagawin mas mabenta itong pork chops na to? Matigas dapat. Tama. Bin, marami nagre-request sa comment. Nanay mo naman daw. Turuan ko daw paano magluto ng hindi matigas sa pork chop. balls yun. Sabi kasi ni Alvin, yung pork chop na nanay niya, his words not mine. Pork chop niya, isang kagat ng pork chop, 4 rice agad. Sabi niya. Kasi nalunok mo na yung kanin, yung pork chop andyan pa rin. Sa typical na pork chop, etong nasa taas, kung nasaan nandun yung balat, hinihiwaan ko yan na ganyan. Para kapag naluto yan, nagko-contract kasi yun. Yun yung nangyayari yung pork chop na nakakulot. Yung nakaganyan. So kapag ginanyan mo, at least magiging straight siya kahit papano. Ngayon, dahil eto ay nakaganyan kanina, may balat din dyan. So hihiwaan ko rin yung ilalim. Pero typically yung mga pork chop wala naman talaga dapat ganyan. Dahil nga bago tong kusina natin, wala pa tayong meat tenderizer. Eto muna, ang meat tenderizer natin. Oo. Ang kailangan lang naman natin dito, palu-paluin siya para yung fibers niya ay ma-misalign. Nakaganyan yung fibers ngayon yung karne na yan. Kaya matigas yan. Ngayon, kapag pinalo-palo mo, pagka ganyan na, malambot na yan. Ayun. Ayun. Pero mas maganda talaga kung meat tenderizer yung gagawin nyo. Kasi may ngipin-ngipin yun eh. Ngayon, kapag meat tenderizer yung ginamit nyo, may tendency yun na madurog yung karne, lalo kapag wala ka masyadong control. Dito, kapag gamit nyo yung ganyan, mga kawakawali lang, hindi mangyayari yun. So ngayon, titimplahan na natin yan. Pwedeng asin, pero dahil taga Malabon yung mga bata, Patis. yan. Paminta. O, ayan, may lumalabas. Kitang-kita, So, ito muna. Lagay muna natin sa harina. Usod tayo dito. Tapos, lalagyan natin sa itlog. Pagkalagay sa itlog, diretso sa breadcrumbs. Ngayon, eto. Mga nagtitinda sa kantin dyan, manood kayo, ha? Hindi nakalagay sa cookbook to. Mahirap ilagay sa cookbook to, eh. Di ko alam paano ipuput into words, eh. Pero habang nasa breadcrumbs, didiinan nyo. Para mas kumapit, tsaka para mas lumapad. Nakita niyo yung itsura kanina, ha? Biglang lumaki, Pero hindi pa dyan natatapos yan. Hindi pa. Kasi may isa pang coating yan, pare. Dito uli sa breadcrumbs. Tapos didiin mo uling ganyan. Actually, ginagawa namin dati to sa mas malaking bowl o kaya minsan sa tray. Para mas malapad. Siguro mga ganito kalaki kanina yon. Ha? Eto na siya ngayon. Diba? Diba, pare? Ngayon, may isa pang sikreto dito na malalaman nyo kapag binili nyo yung cookbook. Pero sasabihin ko rin naman. Pero ngayon, hayaan nyo muna akong tapusin itong mga to. Check natin kung mainit na mantika. Pwede na yan. Salang na natin.
Nung sinasalang namin to dati, pucha, isang malaking ano yan, isang malaking kawayan, pare. Ngayon, meron pa kaming ginagawa dito na teriyaki sauce para sa mga bata. Oh, na eventually, tinanggal namin kasi ayaw nila ng luya. Nag-testing muna ako ng teriyaki sauce na walang luya. Ano yun, matamis na toyo lang yun, pre, na malapot, di ba? Pero hindi rin masyado nagagamit. May bubuong luya yung teriyaki sauce. Hindi, parang na ano mga bata tulad mo, sensitive sa mga ganyan, di ba? So, iba na lang yung ginamit namin pampalasa at yun yung papakita ko mamaya. Prito lang muna natin. Lumobo pa. Oy, grabe! Oh, ang ganda, di ba? Kano ba namin binebenta to nung panahon na yun? Hindi 35 eh, hindi rin. Parang ano yan? Kano na ba nun? Noong high school ako, 60 may kanin. Siguro ganun. Mga ganun. Pengin na akong kanin. Grabe! Di pa kasya sa plato, di ba? Pero, ito yung panimplang ginagawa namin dyan. Kasi naisip ko, bata, ano hilig ng bata? Chichirya! So, lalagyan namin ng barbecue pa. Oo! Usually, tinataktak namin sa isang malaking tray, ginaganyan. Pero dahil ako lang naman kakain. Tapos gano'n din sa kabila. Sir? At eto na, pare, ang ating, ano pangalan nito sa libro? Pork chop with barbecue powder. Yun ba? Na mukha naman talagang napakasarap, pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yung gano'n para sa... Yeah. Okay, so... Walking with a grin on me. Gold on my wrist, but the joke's on me. Got my crew in the cut, we out. Cup full of sunshine, hands in the crowd. Snacks on the table, bass in the floor. Say one song, yeah, we ask for more. Fresh white tee, two-step clean, whole room. Bago tayo nakarating dito, nag-testing din muna talaga ako. Siyempre, ano katambal ng barbecue? Sour cream and cheese. Yung mga pang fries. Di ba? Pero ito yung pinakamasarap. Yung ginagamit kong powder dati, gagi lasang piwi. Piwi na chichirya. So imagine mo piwi, pero may karne sa loob. Ang sarap, di ba? Tikman natin to. Uy. Uy. So dito, may kita nyo, lalabas ang katotohanan. Yung karne. Yung bala. Alam mo, hindi mo talaga may tatago yung katotohanan eh. Wala mo na sa usawan, the perfect bite. Wala na yung laman. So, kain ko lahat ng karne. Ito puro balat na lang. Tapos kanin. Ba't pa ako nagpahingi ng kutsara, Tilo? Ngayon, bakit ko naisipan tong bagay na to? Bakit? Kasi alam ko nga na ang daming balot ng pork chop namin. Gusto ko, pati yung balot may lasa. Diba? Kakainin ko to ngayon, balot lang oh. Balot lang yan. Walang karne. Oh. Di ba? Di ba? Asang barbecue powder, nasa chichirya. Ngayon, kung kayo gagawa sa bahay nito, medyo buwas-buwas na nyo ng konti yung karugasan. Yan, pamilya mo naman yan eh, di ba? Pero legit pare, sobrang simple nitong bagay na to. Actually, ginawa ko rin to sa sa fried chicken. Pero eventually, tinigil din namin. Kasi, fried chicken naman, pucha, harap mo sa bata yan, nauulo yung mga fried chicken. Ayan, try nyo to, and sige, dun muna kayo, ubusin ko lang to. Sarap eh, no? Balat na balat pa lang. Ano mo? Yung chicharong bulaklak natin, medyo okay na. Ano? Ha? Papatuluin lang natin ng konti ito para ma-drain ng mabuti. Kasi, puputok-putok kasi to. Bin, sa FB Market mo lang binili to, di ba? Naka-repack siya. Nakakahon. Oo. Ngayon, etong chicharong bulaklak na to, malamang sa malamang ito imported. Kasi yung chicharong bulaklak natin, masyadong malalaki. To the point na hindi mo masyadong ma-identify yung petals nung chicharong bulaklak. Ito, ayan o, kita mo yung petals eh. Depende kasi sa baboy yan, pero yung mga umorder kasi ng chicharong bulaklak, gustong-gusto yung kita yung petals. Siyempre, diba, pag umorder ka ng bulaklak, gusto mo may petals. Ngayon, isa pang ano ko dito, kaya nasasabi ko imported to, walang kulani. Oo, yung kulani kasi na yun, para siyang atay na utak, na medyo matigas. Ito, wala akong nakikita malinis eh. Yan. So habang pinapaturo natin ito, piprito na lang ito naman to, gawin na natin yung... Sorry. Gawin na natin yung pizza natin pa. Ito na yung tinapay natin na hindi natin masyado inimportan. Voila. Siguro kalahati lang para hindi masyado makapal yung pizza natin. Yung pizza ang ginagawa namin dati, oval yun na ganyang kalaki siguro. Pero ito isasagad ko na to, kanto-kanto na to. Ngayon, ito ay ipa-flatten lang natin hanggang sa abot ng makakaya natin. Mas manipis, mas maganda kasi ang mga Pilipino hindi masyadong mahilig sa tinapay. Thin crust. Oh. Ay! Uy, pwede na pumunta sa Italia, no? Uy, meron tayong tray dito. Lagyan natin ng mantika. Lagyan natin dyan. Batak-batak lang. Ang bagal, sir. Dalawahin mo. Yeah. Yan. So ngayon, papaalsahin pa natin to ng isang beses pa. Sakto yung oras ngayon kasi aasesuhin pa natin yung mga toppings natin.
Dito pwede nating i-prepare yung toppings natin. Meron lang tayong hipon dito na kung mapapansin nyo, hindi kalahati. Pero nasa restaurant po kami, kalahati lang po yan. Ba't ano yung sumo sa kalahating ito? Wala akong ibig sabihin doon. Lulutuin lang natin saglit yan. Saglit na saglit lang. Kasi maluluto pa sa ano yan. Sa oven, di ba? Yan. Ano to? Tubig na may asin pala to. Yung pinaglutuan ko. Tapos isa pang toppings nun ay puset. Yung pizza Malabon kasi, obviously, ang inspiration niyan ay bulalo. Hindi, pansit Malabon ang inspiration. So may hipon talaga. Ngayon, wala namang puset ang pansit Malabon, pero merong mangilan-ngilan na mga matatanda na nagluluto ng pansit Malabon ay may puset. May adobong puset talaga. Pero kung ayaw nyo ng matanda, pwede kayong bumili sa Mylene Pancit Malabon. Yan, nakalahati yung hipon. Hoy! Yan natin sa bagong bowl. Yan. Lalo itong puset, saglit lang din yan kasi nga, maluluto pa yan sa Oven. oven. Ano ba? Gusto mo ikaw na mag-vlog? Days. Hop. Yan na natin dyan. Siyempre, pag pizza, may sauce. Ang sauce namin dati, gumagawa kami ng bechamel, malapot na bechamel, so mas mataas, mas marami siyang harina, at nilalagyan namin ng taba ng talangka, ng alige. Oo. Ngayon, napansin namin, medyo boring eh. Medyo boring. Pero sige, ginawa lang namin ang ginawa. Ganun yung ginagawa namin. Hanggang dumating yung isang pagkakataon na lahat ng tao sa Malabon, sabay-sabay nagdesisyon magpipizza tayo. Naubusan kami nung production namin for the day. Hindi sinabi nung kusinero na wala na. Kasi mabilis na naman gumawa ng bechamel eh. Mabilis lang naman eh. So maisisingit mo yan. Pero ang ginawa niya, anong kulay ng bechamel? Puti. Hanap nga ako ng isa pang puti, tapos lagyan ko ng alige. Ang nakita niya ay Lady's Choice Mayonnaise. So talagang kumuha siya ng mayonnaise, nilagyan niya ng alige. Ngayon, nung nalaman ko yan, ganon. Yung paglakad, may bali ng leg, no? Para maangas, di ba? Kasi pagkagato yung lakad, kunyari maninita ka sa lakad mo. Wala. Paano pa ang ganito? Ikaw, yung gumawa nun? Oo. Hindi, tapos na yung service. Ikaw ba yung gumawa nun? Bakit? Bakit ba? Hindi ganyan! Yes, sir. Bakit po? Bakit hindi standard yung sinunod mo? Kulang-kulang gawa nyo eh. Hindi ganyan! Paano ba? Takot ka sa akin! Sabi ko sa kanya, sige nga, gawa mo nga ako na isa. Gumawa siya. Tinikman ko. Tumalik ako sa kanya. Yan ang bago standard. Ay ko, yan na ang bago standard natin. Kasi ang sarap. Pwede akong magmataas at sabi ko, hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Mali ang ginawa mo. Meron tayong standard dito. Kung naubusan ka ng bechamel, magpasuyo ka sa nasa linya, magpagawa ka. Pwede ko sabihin yun. Pero natikman ko, mas masarap. Mas masarap talaga, pre. Mas mabilis pa. So, hindi to dahil endorser ako ng Lady's Choice Mayonnaise, kaya sinasabi ko. Pero, malalaman yung totoo yung sinasabi ko. Sa true lang. Kuha tayo ng Lady's Choice Mayonnaise. Siguro mga ganyan. Walang sukat yun eh. Kasi, nagdidepende yan sa klase nung aligin na makukuha namin. Meron kasi kaming kinukuha na sa palengke, isang matandang walang nakakilala sa kanya. Maraming gano'n kasi sa palengke. Pupunta lang doon, uupo lang sa isang bangko, tapos magbibenta ng something. Siguro galing siyang sa kanila, ganyan. Kapag meron, magbibenta siya. Kapag wala, edi wala. Yung binibili namin na taba ng talangka sa kanya, ang sabi niya, hindi laging meron, una sa lahat. Pangalawa, ang tanging preservative niya lang daw doon ay kalamansi. Yun lang talaga. So, hindi rin talaga yung properly preserved, I guess. Like, hindi tulad neto na nasa estante lang sa grocery na hindi napapanis. Yun, kailangan namin, konti-konti lang binibili namin kasi kailangan namin ubusin agad. Kasi, highly perishable niya ang product na yan eh. Pero etong aligin na to, pinutong aligin na to na, paano ko explain? Masyado rin matingkad yung kulay. Yung aligin ginagamit namin paminsan-minsan kapag available doon sa matanda ay ma-brown ng konti. Kuha tayo niyan. Tingnan natin ang ingredients nito. Ingredients niya ay premium crab meat and fat. Cane vinegar, iodized salt, food color. Kaya gano'n yung kulay niya, may food color. Pero maganda ang harmony nito. Actually, hindi lang sa pizza maganda to. Pwede rin to, kunyari, meron kang charcuterie board, na meron kang mga biscuit, mga saltine crackers doon. May kailangan pa tayong gawin. Sige, kunin mo na yung dough, Midi. Lagyan natin to ng alige. Natin dyan. Hindi masyadong makapal yung nilalagay namin dito. Kasi may umay factor din ang ang alige, di ba? Tapos, sa toppings natin, ang ating hipon na hindi kalahati. Bakit? Anong pinaparating? Hindi kasi sa restaurant dati, kalahati yung hipon. Oo, ang hirap naman sa'yo. Tinatabaan ka, porkit kalahati yung hipon ng pansin. Hoy! Set po. Naalala ko dati, merong customer na nagreklamo. Bakit daw nagreklamo siya dun sa pizza Malabon niya. Bakit daw yung pusit namin ay may ulo? Ano naman? Ipusit yun. Mismo.
Hindi namin alam kung ano yung nirereklamo niya. Ngayon, doon sa recipe ng cookbook, mozzarella cheese ang nilagay namin doon kasi medyo improved na tong recipe na to. Yan. Yan. Ha? Yan ang nilalagay. Chinek ko lang kung mozzarella cheese talaga. Yan ang nilalagay natin. Pero, hindi ito talaga ang nilalagay namin sa restaurant. Well, nagkaroon ng phases. Ang nagiging problema kasi dito, kapag nilagay mo ito, natatakpan. Natatakpan siya. Oo, sige. Oo, nawawala yung itsura, di ba? So, ang ginagawa talaga namin dati ay napakasariwang Parmesan cheese na hindi pa po 3 taon sa freezer. Wala. Wala, bago yan. Yan. Kasi pag Parmesan cheese yung nilagay mo, no, kitang-kita pa rin yung mga ingredients. So, ito ay isasalang ko na 220 degrees Celsius o hanggang maluto. Ngayon, may idadagdag pa tayong toppings mamaya dyan para lalo magmukhang pansit malabo. Grabe naman. Pero, antayin na lang natin yan. Siguro, habang inaantay natin yan, magprito na tayo chicharong bulaklak. Prito na lang natin yan. Grabe. Yan ang protein. Sir, hindi protein yan. Sir. Hindi ba? Purong mantika yan, sir. Ha? Yung chicharong bulaklak natin, medyo malapit-lapit na. Medyo matalsik lang talaga ng konti ito, ha? At dahil dyan, ikaw na magluto nito. Sakto! Wop! Ay, ang ganda. Tingnan ni Mau. Napakaganda. Ngayon, hindi pa dyan natatapos yan. Meron pang chicharon yan. Para special, lagyan natin yan. Yun, special nga. Ganyan pa yan. Konti na lang yan. So, bakit ikaw sumisigaw? Ang layo. Grabe. Yan. At eto na pare, ang ating pizza malabon na matatagpuan sa, hindi po ito cookbook ni Ninong Ray, pero cookbook po talaga yan. Pag napanood, masarap. Pero, Walking with a grin on me. Gold on my wrist, put the jokes on me. Got my crew in the cut, we loud. Cup full of sunshine, hands in the crowd. Snacks on the table, bass in the floor. Say one song, yeah, we ask for more. Fresh white tee, two-step clean, whole room glow. so sabi ni Asyo, meron daw on the side na kalamansi yun. Meron kami dito nakapigana. So patak-patakan natin yan. Kuhain natin. Yan pare. Ang the perfect bite. Di ba? Masyado. Medyo napakapal lang yung tinapay ko. Dun sa restaurant, medyo mas manipis ng konti yun kasi yun yung prefer ng mga Pilipino. Yan pare. Ang the perfect bite. Konti kalamansi. Lala mo yung mga panahon nagsusumbong si Kuya Ray sa'yo. May iyak-iyak ako noon, no? Gagi. Kuha, di ba? Makapal lang yung crust, di ba? Para daw mas okay ngayon. Alam mo bakit? Mas masaya ako ngayon eh. Pero legit pare, yung tinapay na hinulaan natin, maganda quality, okay siya, malambot, malasa naman, hindi bitin sa asin. Yung aligid sauce natin, bagay na bagay din. Parang naiiyak ako, Kuya Alvin. Ganun yan. Andiyan si Ryan. Tayo, lalabas pa ako doon, mga alas 10, ganyan. Sasaglitin niya lang. Sasaglitin ko lang. Masasabi mo ba, Bin, na lasa siyang pansit malabong? Kasi yun yung intention ko eh. Sa totoo lang, nung naging pizza form na siya, parang hindi na. Pero still, nandun yung flavors, di ba? Try nyo to. I mean, madali lang naman din siya. Kasi sobrang simple lang din naman ng ingredients. Tsaka masarap siya. Last dish na tayo, pare. Kamusta ka dyan? Buhay ka pa? Okay pa. Ito na yung chicharong bulaklak. Midi, yung natira ba ay kalahati o higit? Kalahati. So, ito ay 5 kilong chicharong bulaklak na yan. Ito lang ang lalabas talaga. Actually, binitin ko pa nga yung luto niya. Kasi baka masyado nang umimpis talaga. Tsaka, ayoko mawala yung juicy na taba. Ngayon, kung paano ko sinerve yan, bumili ako ng bulaklak sa simbahan. Tapos pinatanggal lang niya sa'yo. Ganyan din. Ay, reenactment pala to. Ay, ganun pala yun. Babarahan lang natin yung butas. Okay. Mainit ba, sir? Hindi, kaya yan. Tapos, ang maganda sanang gawin dyan, spray bottle. Lalagyan mo suka. Wala nang hugas-hugas. Suka naman yung mamatay yung germs yan. So, ang idea ko talaga nun, is isi-share niya yon kasama sa mga office mates niya. Gusto mo? Kuha sila isa. Kasi spray nilang ganyan. Ayaw gumana. Assuming na gumana na lang siya. Lagyan natin yan. Grabe naman. Flowers for you. Imbes, ang nangyari, ay ganyan lang. Ay, grabe. Ganyan lang ang nangyari. Sige, slow mo ka muna bago natin tikman. Masarap yan. Cut. Walking with a grin on me. Gold on my wrist, put the jokes on me. Got my crew in the cut, we loud. Cup full of sunshine, hands in the crowd. Snacks on the table, bass in the floor. Say one song, yeah, we ask for more. Fresh white tee, two-step clean, whole room glow. I mean, wala naman dapat,
kakaibang bagay sa chicharong bulaklak. Hindi pala gumana yung spray gun natin, so gamitin natin yung suka ulit. Ang daing best na mabenta sa restaurant to eh. So madalas kami nagpo-production nito. Tapos, isang bagay lang talaga ang talagang hinahanap ko sa chicharong bulaklak. Minsan, depende talaga sa nagluluto. Pero dapat, yung pakulo niya ay maalat na agad. Hindi pwedeng kukunin mo sa sausawan. Diba? Sausaw natin, pare. The perfect bite. Ang sausawan natin ay purong-purong suka lang talaga. So, ang alat ay manggagaling sa chicharong bulaklak. Ako aminin ko, hindi ako sobrang fan ng chicharong bulaklak. Mas gusto ko pa ang normal na chicharon talaga eh. Pero kakain ako niyan. May kanin ba tayo dyan? Meron ako. Tsaka lugi kasi to sa pulutan. Ubus Sobrang agad, egol niyan. Dali kainin. Bin, mahilig ka ba dito? Mahilig ka dito, di ba? Nakuha naman natin dito yung chicharong bulaklak na malutong yung labas, narinig nyo naman. Pero yung gitna niya, yung palad, hanap tayo maganda example. Ayun yung palad niya, kung saan nakakapit yung petals mismo, juicy. Uy! Alam ko yung tunog na yan Yan ang comment of the day. Sino ba yung comment ng comment? Ay, teka! Yan ata ang unang comment of the day sa Bago Ito Studio. ba? Galing kay IMCJ Angara. Ang gara. Gara, naiiyak-iyak ako sa episode na... ito pala yung si Mama Gina. Naiiyak-iyak ako sa episode na to. Naalala ko si mama ko. Halos pareho sila ni mama mo, Ninong. Full support din siya sa akin noon. Isa din siya sa mga influence ko sa pagluluto. When she passed last 2019, I fell into depression, tapos pandemic. Videos ni Kong TV ang nagtawid sa akin. Maraming salamat, Ninong. Maraming salamat din sa panonood and sa totoo lang marami ding akong dark moment sa aking buhay na iniligtas din ako ng isang Kong TV. Masaya akong malaman pare na kahit papaano parang nalampasan mo na yung bagay na yan. And masaya rin ako, isa kami sa mga, nakatulong. I mean, hindi naman namin intention yung bagay na yon kasi, like gagawa ba tayo ng mga video para sabihin, tara tumulong tayo mga tao may depresyon. Hindi naman yun yung goal namin eh. Di ba? Ikaw ang hahanap ng ligaya sa mundong iniikutan mo. Tama. Like, ang napagkunan ko ng ligaya doon, dati, si Kong TV, tsaka yung page na Boss Badong Adventures. Oo. Yung aso-aso, oo. Nakakatawa na pinanood nyo yung episode. Ang dami nyo na nanood ng episode ni Mama. Pucha, mabentang-mabenta si Mama. Sa mga nag-a-apply pala maging stepdad ko. Teka lang. Meron dyan nag-comment. Ninong Ray, okay lang ba maging stepdad mo ako? Pag click ko sa profile picture, mukhang 21 lang. Sir, ano ba naman yan, di ba? Tatawahin kitang daddy. Ang patukang bakit eh. Maraming salamat kasi natuwa rin naman si Mama. And ako, natuwa rin ako na na-appreciate niyo si Mama. And totoo naman din talaga, si Mama talaga sumuporta sa umpisa nung pagbablog. At sa buong buhay ko. Tsaka kita nyo, medyo konti pa rin yung gamit namin kasi bakit may sumisilip sa dilaw na pintuan? Lumabas ka dyan! Sa kagaling? Nagugas ka na ng kamay. Sir, 3 lababo dito. Bakit sa loob ka nagugas ng kamay? Pero yung makikita nyo mga gamit namin, kasi kay mama lahat ng gamit. Well, hindi naman din talaga lahat, pero karamihan doon. Diba? Mga 90%. Yung malaking kawali doon, kay mama lahat yun, di ba? Yung mga katulad ni paring Anggara, na nade-depress din. Hindi naman ako doktor para magbigay ng kung ano man. Pero napasok din ako sa ganyang sitwasyon. Ang tanging ginawa ko lang talaga, kumilos ako. Gumalaw ako. Kasi minsan, ang sarap-sarap magpakabulok sa kama. Alam mo yun? Kapag inabot ka ng ganyan. Pero yun yung pinakawag na wag mong gagawin talaga. Lumabas ka, umikot ka, maglakad ka, magbuhat ka, yan. Hindi sasabihin mo, wala akong motivation para gawin yung bagay na yan eh. Hindi naman gumagana kasi ang motivation, ito up until a certain degree lang eh. Gagawin mo tong bagay na to para kahit papano, madistra ka mula dito sa bagay na to. Diba? Hindi yun gamot, hindi yun solusyon at hindi ko sinasabi nag-a-apply yun sa lahat ng tao. Yun lang siguro yung gumana sa akin. Talaga hindi ako tumigil. Gumalaw ako, kumilos ako, hindi ako nagpabulok sa kama. Sarap-sarap magpabulok sa kama kapag nandiyan ka sa sitwasyon na yan, di ba? Ay nga, salamat sa inyong lahat. Ngayon, yung chicharong bulaklak natin, napakasarap. Sarap pare, ngayon lang uli ako nakakain nito. Alam mo, na-realize ko nga, nung ayaw niya ng bulaklak, sana pala inuwi ko na lang. Ba't ko tinapon? Hindi, malungkot ka. Hindi ko tinapon. Nilagay niya? Nilagay sa paper bag, kasi inabot ko sa kanya. Ang tinapon ko, eto. Yan, eto. Ha? Hindi ko na alam. Oh, baka mamaya may magsabi niya, Ninong Ray, 3 na anak mo, pamilya ka na, hindi ka pa makaget over sa expo. Hindi po ganun yun. Content lang to. Oo, eto ay... Pre, kung meron lang akong footage na tinuli ako, i-upload ko yun. Ibig sabihin ba, hindi ako makaget over na supot ako dati. Hindi ganun yun. Ngayon, bibidyo natin pagtuli sa'yo.
Sir, tuli na ako. Hoy, yung isa yung tanungin mo dyan. Yung third year high school nagpatuli. Oh, ilan? Anyway, yun nga lang mga inaanak, maraming salamat sa panonood and lahat ng recipe na to ay galing sa aking bagong cookbook. Hindi po ito cookbook ni Ninong Rai, pero cookbook po talaga yan. Ay, sorry, hindi pa rin ito cookbook ni Ninong Rai, pero cookbook po talaga yan. Meron, eto, 3 na yung binigay kong kwento. Bigyan pa tayo na isa. Sige, basa. Pahina 100 at siyam nang hindi pa rin ito cookbook ni Ninong Rai. Dami nangyari sa lintik na restaurant na yan. Tama na. Teka lang, sobrang stress, sobrang pagod, ang daming betrayals. Isa yun sa malaking event sa buhay ko para mabuo ako. Before nakikita ko yung tama na, may paywall po yan. Pero nga, maraming salamat mga inaanak, available yan sa National Bookstore, sa Pulibook, online, sa Shopee, Lazada. Sa mga inaanak ko sa US, baka magkaroon kasi yung previous cookbook natin, available naman sa US. Ang dami nagme-message sa akin na Sir! may available nung previous na cookbook and malamang sa malamang wala pang confirmation to. Baka maging available din man tong pangalawang cookbook natin dyan sa US. I mean, Sir! sige na, tama na. Cut!